Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa maglolang sina Perla at ang kanyang apo na si Biboy. Mga simpleng utusan sa isang malawak na pagawaan ng asin. Tahimik lang ang kanilang pamumuhay. Sanay sila sa hirap sa trabaho, sa init ng araw. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. May narinig na boses si Lola Perla na gumagaya sa boses ni Biboy. At kasunod nun, kinabukasan, may nawawala at natagpuan itong nakabaon sa buhangin. Wakwak ang tiyan at pinatay sa karumal-dumal na paraan. At ang masaklap pa, ang itiniturong salarin ay walang iba kundi si Biboy. Paano kaya maipagtatanggol ng bata ang kanyang sarili? Paano niya mapapatunayan sa lahat na hindi siya ang nagdudulot ng gulo sa asinan? Na hindi siya ang pumatay kay Bert? At sino nga ba o ano ba ang misteryosong nilalang na gumagaya sa anyo ni Biboy para makapambiktima? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaak at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapabalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bago pa tumilaok ang mga manok sa paligid, gising na si Biboy. Tahimik siyang bumangon mula sa banig. Iningatan niyang huwag makalika ng ingay para hindi magising ang kanyang lola. 12 taong gulang na siya. Payat, medyo maitim ang balat dahil sa araw-araw na pagbibilad sa init sa asinan. Sanay na siyang gumising ng maaga. Araw-araw niyang ginagawa ito para makapaghanda ng maaga at hindi mahuli sa trabaho. Pagkabangon na pagkabangon, agad niyang ipinasok ang timba na may lamang inipong tubig ulan. Ipinasok niya ito sa loob at agad na naghilamos. Nang matapos ay kinuha naman niya ang kaldero at nilagyan niyo ng 2 takal ng bigas. Isinalang niya ito sa kalan na gawa sa bato at nagparingas ng apoy gamit ang kahoy. Inihanda na rin niya ang tuyo na natira pa kahapon. Nang kumulo na ang kanin, ay lumapit na siya sa higaan ng lola. La? La, gising na po. Nakapaghanda na po ako ng agahan natin. Kain na po tayo. Sige apo. Salamat. Dahan-dahang gumalaw si Lola Perla. Itinukod niya ang kanyang siko sa banig para itayo ang sarili. Ngunit bigla siyang napatigil. Nangiwi ang kanyang muka. Napakapit siya sa kanyang kaliwang tuhod. Aray! Diyos ko! Aray ko! Lola, bakit po? Masakit na naman po ba ang tuhod nyo? Oo, apo. Mukhang nirarayuban na naman ang tuhod ko. Aray, ang sakit. Ay, talaga kapag malamig parang sinusumpa ang mga kasukasuan ko. Parang may libong aspil na sumasaksak sa aking mga buto. Sandali lang po, Lola. Kukunin ko lang po ang gamot nyo. Mabilis na kinuha ni Biboy ang langis na madalas na ipinangpapahid ng kanyang lola. Gawa ito sa langis na may halong siling labuyo. Nang makalapit ulit sa kanyang lola, maingat niyang inalis ang kumot nito. Tumambad ang namamagang tuhod ng matanda. Naku po, Lola. Namamagaan na naman po pala ang tuhod nyo. Sige po, wag na po kayong tatayo Hihilutin ko lang po. Nilagyan ng bata ang kanyang mga kamay ng langis at maingat na ipinahid ito sa masakit na tuhod ng kanyang lola. Aray ko! Dahan-dahan lang apo! Opo, Lola. Ay, siya nga po pala. Pasensya na po, Lola, kung hindi pa po tayo makakabili ng totoong gamot po ninyo. Pero promise po, mamaya pag uwi ko po, mamimitas po ako ng dagdag na siling labuyo para mas bumisa po itong langis natin.
Bakit ka naman nagpapasensya, Biboy? Wala ka namang kasalanan. Alam ko naman na mahirap talaga sa atin ang pera. Saka may gamot naman tayo. Parehas lang naman ang epekto niyan sa akin. Wala ka dapat na ipag-alala, Apo. Kaya niyo po bang maglakad papunta po dun sa mesa? Nakahain na po kasi. Nako, mukhang hindi, Apo. Masakit kapag ginagalaw ang aking paa. Sige po, di bale. Dadalan ko na lang po ikaw ng pagkain dito. Ilalagay ko po dito sa lamesa nyo para hindi na po kayo mahirapan na maglakad. Tumayo si Biboy. Naglakad papunta sa maliit na lutuan nila sa kusina. Kumuha siya ng plato at iba pang kakailanganin ng matanda. Ang kanin, nilagyan niya ng konting mantika na mula sa pinagprituhan ng tuyo. Dinagdagan niya ito ng isang pirasong itlog na biniyak sa gitna. Maingat niya itong dinala pabalik sa higaan ng lola. Ito na po ang pagkain nyo, Lola. Oh. Kumain na po muna kayo bago po ako umalis. Ikaw, Biboy, kumain ka na rin. Huwag ka magtatrabaho ng gutom. Opo, kukuha na rin po ako. Sandali lang, iho. Bakit po, Lola? Salamat sa iyo, ha. Abay, kung wala ka, ewan ko na lamang kung paano ko makakakain. Napakabait mong bata. Ngumiti si Biboy. Hindi na siya sumagot. Bagkus ay agad na bumalik sa lutuan para maghanda ng almusal. Habang abala siya sa paghahanda, panaka-naka niyang sinisilip si Lola Perla upang tiyaking nakakakain na ito. Nang makitang sumubo na ang matanda ng kanin, gumaan ang pakiramdam ni Biboy at kumain na rin siya. Apo, mukhang hindi ako makakapasok ngayon. Kaya nga po eh. Pero wag po kayo mag-alala. Ako na pong bahalang magsabi kay Boss Rudy ng kalagayan po ninyo. Maiintindihan naman po niya siguro. Oo naman. Alam ko ba iintindihan ito ni Rudy? Kaso liliit na naman ang sahod natin dahil sa rayuman na ito. Wag na po din yung alalahanin yun. Sanay naman po tayo na magdildil ng asin eh. Ang gawin po ninyo, magpahinga po kayo. Wag na po muna kayong gumalaw-galaw para gumaling po kagad kayo. Ako na po munang bahala. Yakang-yaka ko na po ito. Nahihiya ako sa iyo. Ang bata-bata mo pa. Imbis na ako nagtataguyod sa ating dalawa, ikaw itong palaging nagbababad sa trabaho. Ay nako, si Lola naman oh. Nagsisimula na naman po kayo magdrama eh. Mamaya niyan, iiyak ka na naman. Wag na po ninyong iniisip yun. Ang importante, magkasama tayo. Maski gaano pa po kahirap ang pinagdadaanan natin, mahalaga po, buhay tayo at magkasama. Wala po kayo dapat na ikahiya, Lola. Hindi ko kasi maiwasan eh. Kung sana kasama pa natin ang nanay mo, hindi sana tayo naghihirap ng ganito, Apo. Tumangulang si Biboy at ngumiti ng konti. Ipinagpatuloy na nito ang pagkain. Nang matapos, lumapit siya sa kanilang dingding at kinuha ang pala at timba. Sinuot niya ang kanyang tsinelas na pudpud na ang talampakan. Bago siya tuluyang lumabas, lumapit muna siya sa kanyang lola. O, paano po, Lola? Alis na po ako ha. Yung pagkain niyo po mamaya para sa tanghalian, iuuwi ko po dito. Dadalhan ko po kayo. Salamat talaga, Apo. Siya nga pala, mag-iingat ka ha. Huwag kang makikipag-away doon. At saka kung maaari, iwasan mo makipagbangayan doon, lalong-lalo na kay Elmer. Pansin ko kasi sa tao na yun eh, parang palagi ka na lamang pinagtitripan at inuutos-utosan pa. Akala mo naman siya ang amo. Pero kahit ganon, hayaan mo na lamang. Ikaw na ang umanawa sa mga matatandang yon. Opo, Lola. Saka, wala naman po siyang ginagawang masama sa akin eh. Madalas, puro pangaasar lang naman po. Hindi ko naman po siya pinapansin.
Dapat lang na wag mong pansinin. At yung tao na yon, maski matanda na, mukhang wala pa rin pinagkakatandaan. Maski mga bata sa asinan pinapatulan. Kaya nga po, Lola palagi po nag-uumpisa ng gulo sa asinan. Di ba nga po nung isang araw nag-away po sila ni Kuya Waldo? Kaya ka paano ba naman? Ginawan daw ng kwento nitong si Elmer si Waldo na nagdodroga daw. Hindi rin naman ako naniniwala doon. At si Waldo, mukhang mas matino pa nga kesa sa nabuho na yon. Kaya ikaw, iwasan mo yung tao na yon at baka babaya gawang ka rin niya ng kwento. Opo, Lola. Ako na pong bahala. Iiwasan ko na lang po siya para hindi naman ako yung pagbuntunan niya. O siya, sige. Pumasok ka na at baka babaya bahuli ka pa. Sige po, Lola. Pahinga na po kayo Huwag po kayo makulit. Lumabas na siya ng kanilang bahay. Dala ang kanyang mga gamit. Sandali siyang tumigil at nilingon ang kanilang barong-barong. Ang bahay na tinutuluyan nilang maglola ay parang maliit lang na baraks. Ang bawat pamilya sa asinan ay pinatayuan ng amo nila ng mga maliliit na baraks. Ang buong kabahayan ay gawa lamang sa mga yero, tolda at kahoy. Mula sa labas ay tanaw na ni Biboy ang malawak na asinan. Ang lupa roon ay tuyong-tuyo, hinati sa mahahabang pilapil. Ang bawat parte ay parabang malaking tray na pinagpapatuyuan ng tubig alat. Sa di kalayuan ay nakikita niya nang nagsisimula ng magtrabaho ang kanyang mga kasamaan. May nakita siyang nagkakayod ng asin at inilalagay ito sa mga kaing. Ang iba naman ay binubuhat na ang mga ito at inilalagay sa bodega. Mainit na kagad kahit maaga pa. Hindi pa tirik ang araw pero ramdam na niya sa kanyang balat ang init ng sikat ng araw. Tahimik lang siya nang makarating sa mismong asinan. Uy, Biboy! Ba't mag-isa ka lang ngayon? Di mo kasama si lola mo? Ang binatang lumapit kay Biboy ay si Waldo. Isang binatang 27 anyos. Kahit may edad na ito kumpara kay Biboy, parang barkada niya ito at itinuturing na nakakatandang kapatid. Para bang kuya. Madalas sila ang nagkakausap at magkasundo sa trabaho. Hindi po muna siya makakapasok, kuya. Masakit daw po ang tuhod niya Namamaga po Halos hindi niya nga po maigalaw kaya sabi ko, ako na lang po muna ang pupunta rito. Ganun ba? Kawawa naman pala si Lola Perla. Lagi na lang yatang sinusumpong ng rayuma. Paano siya dun? Wala siyang kasama. Gusto mo ba ipaalam na rin kita kay boss para maalagaan mo lola mo? Naku, wag na po, Kuya Waldo. Ayos lang naman po kay Lola na pumasok po ko. Saka nakapag-agahan na po siya. Nilutuan ko na po ng pagkain. Tapos mamaya, hahatiran ko na lang po ng para sa tanghalian. Aba, diyan naman talaga ako hanga sa'yo, Biboy. Napakabuti mong apo para kay Lola. Sigurado akong proud na proud sa'yo si Lola Perla. Pero ikaw, kakayanin mo ba dito ngayon? Medyo mabigat ang trabaho ngayon. Alam mo na, harvest time na kasi. Wala pong problema, kakayanin ko po yun. Hindi po pwedeng hindi kasi baka magutom kami parehas ni Lola kapag hindi ako pumasok ngayon Saka wala po akong pambili ng gamot Tumango si Waldo, sabay tapik sa balikat ng bata. Maya-maya pa, napansin nilang paparating naman ang kanilang amo na si Mang Rudy. Bitbit nito ang sombrero sa kamay habang pinupunasan ang pawis sa noo. Lumapit ito kina Waldo at Biboy. Oh, Biboy! Ba't ang aga mo ngayon? Nasaan si Nanay Perla? Agad na sinabi ni Biboy ang kalagayan ng kanyang lola. Ganun ba? O sige, ayos lang. Naiintindihan ko naman ang lagay niya. Sabihin mo sa kanya, magpagaling siya kagad ha. Opo, boss. Sasabihin ko po. Ako na lang po muna ang gagawa sa trabaho namin. O sige. Ikaw ang bahala, Biboy.
Waldo, pakitignan mo nga yung dulo ng asinan ha. Parang nakita ko na may sirang pilapil dun eh. Baka mamaya lumabas ang tubig. Okay lang ba na ikaw muna ang bahala? Aalis ako eh. Sige boss, wala pong problema. Ako na pong bahala dito. Tumango si Mang Rudy at naglakad na palayo. At habang papalayo ang matanda, napansin ni Biboy na may ilang mga trabahador sa kabilang bahagi ng asinan ang nagkatinginan. Isa sa kanila si Elmer, isang lalaking nasa 50 na at mas matagal nang nagtatrabaho doon. Kasama niya sina Bert, si Jomar at ang iba pa. Nagbubulungan sila habang nakatingin kay Waldo. Tignan mo nga naman. Kumana na naman ang sip-sip na si Waldo. Siya na naman ang pinagkatiwalaan dito. Akala mo naman talaga malaki ang ambag dito sa asinan. Samantalang tayo naman ang matagal nang nagpapayaman kay boss. Sinabi mo pa, parang may di tama no? Dati naman, ikaw ang halos naging kanang kamay ni boss. Bakit kaya si Waldo na ngayon? Hindi ko nga alam Bigla na lang kasing nanlamig si boss sa akin. Maski wala naman akong ginagawang masama. Teka. Hindi kaya nagayuma si boss? Gayuma? Hindi ba sa mga magjowa lang yun? Hoy, hindi Yung love potion kasi, ang pinakasikat na gayuma kaya akala mo panjowa lang. Pero alam mo ba, na madaming klase mga gayuma. Ano naman? May gayuma para sa swerte, para sa negosyo, para sa kabuhayan. May gayuma rin para makalimot. At may gayuma para sa lakas ng loob. At syempre, may gayuma para mapasunod ang kahit na sino. Talaga? Ganun kadami? Aba, matindi pala no? At sa tingin mo talaga, kaya niya napapasunod si boss dahil sa gayuma? Posible yun. Tingnan mo ka Halos mag-iisang taon pa lang yan dito pero siya na kagad ang pinagkakatiwalaan ni boss. Alam mo, matagal ko na rin naiisip yan May kakaiba talaga sa tao na yan Hindi ko lang masabi kung ano. Pero alam ko, sigurado ko, hindi siya mapagkakatiwalaan. Mag-iingat tayo sa kanya. Tama, kasi hindi naman tayo sigurado kung si boss lang ang target niyan. Baka mamaya, hindi natin namamalayan maski pala tayo, sumusunod na sa kanya. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ako papayag na lahat tayo makontrol niya dito. Ikaw, Jomar, may alam ka bang pangontra sa mga gayuma? Meron. Ano? Asin? Hoy, adik ka ba ha? Halos araw-araw nandito tayo sa asinan ni boss tapos sasabihin mong asin ang pangontra, si Raulo. Ibig sabihin, hindi effective. Ano magagawa ko? Yun lang naman ang alam kong isa sa pinakamabisang paraan sa pag-alis ng gayuma. Tsaka, sinaunang paraan na yun. Sabi nung albularyong si Mang Cardo, doon sa likod ng palengke. Pambihira ka naman Seryoso ka ba dyan? Ewan ko sa'yo, Jomar. Mahilig ka talaga sa mga kwentong kababalagan. Hindi naman ako nagbibiro Yun nga ang sabi sa akin nung albularyo. Tama na yan. Baka meron talaga mga gayuma na hindi nakokontra ng asin. Baka ibang klaseng gayumang meron siya. Baka mas malakas. Tama, Mang Elmer. Baka nga mas malakas. Kaso, huwag na tayo magsalita kasi wala pa tayong pruweba. Diba bakit? Hindi ba pwedeng maging ebidensya yung biglang pagbabago ng ugali ni boss? Hindi pwede. Hindi tayo paniniwalaan kapag sinabi nating yun lang ang basihan natin. Baka nga mapagalitan pa tayo ni boss pag nakarating sa kanya itong mga pinagsasasabi natin. Pero kung totoo lahat ng to, humanda talaga sa akin ang lalaking yan. Nagkatinginan ang dalawa niyang kasama at mula ng oras na yun, naging alerto na ang tatlo habang patuloy sa trabaho. Sa ilalim ng sikat ng araw, habang sinusunsod nila ang mga asin, panay ang sulyap ng mga ito sa dulo ng asinan kung saan naroon si Waldo. Makalipas ang ilang minuto,
Dumaan si Waldo sa tabi nila. Tahimik silang nagkunwaring abala. Pero ramdam ni Jomar ang tensyon. Nakita niyang may kakaibang sinturon si Waldo. Meron itong palamuti na isang buto ng hayop. Napasenyas ito sa mga kasama. Ang lahat ng yun ay kitang-kita ni Biboy. Pero hindi na siya kumibo. Hinayaan na lamang niya ang mga ito. Hanggat maaari ay ayaw niyang sumali sa gulo. Tahimik na lamang siyang nagsimula sa trabaho. Nagpala na siya ng asin at matyaga niyang inilalagay ito sa mga nakahilerang kaing. Maya-maya pa, may narinig siyang tinig mula sa kanyang likuran. Hoy! Hoy, ikaw bata! Po? Mang Elmer, bakit po? Ikuha mo naman kami ng sigarilyo. Ano po kasi? Anong ano po kasi? Ayaw mo ba kaming ikuha? Di ba utusan ka dito? Utusan ka namin. Kung may kailangan kami, ikaw ang dapat nalapitan. Pero bakit ganyan ka? Parang ayaw mo ah. Gusto mo, isumbong ka namin kay boss? Naku, wag naman po. Ayoko pong mawalan ng trabaho at kawawa naman po si Lola. Sige po, ikukuha ko na po kayo. Yan! Bilisan mo ah. Sandali! Hindi nila namalayan na biglang sumulpot si Waldo sa likuran nila. Lahat ng ulo ay napatingin sa kanya. Bakit, Waldo? May problema ba sa pag-uutos ko dito kay Biboy? Pinakukuha mo siya ng sigarilyo. Baka nakakalimutan mo. Minor de edad pa yan. Hindi dapat siya inuutusan na bumili ng sigarilyo. Ano naman ngayon? Di ba nagtatrabaho rin siya dito? Anong pinagkaiba nun? Mang Elmer naman. Alam mo naman kung bakit nagtatrabaho si Biboy dito eh. Dahil kailangan niya. Hindi natin siya pwedeng gamitin sa mga bagay na wala sa ayos. Oo, nagtatrabaho siya dito. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo na siyang utus-utusan. Simpleng utos lang naman yun eh. Pambihira ka naman oo. Hindi yun simpleng utos. Bata pa si Biboy, Mang Elmer. Dapat iniingatan natin siya. Hindi inaabuso. Kung kailangan mo ng sigarilyo, ikaw ang bumili. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Ano ba mali sa pag-utos ko sa kanya? Ipapakuha ko lang ang sigarilyo ko ah. Mabilis lang yun. Parte ng trabaho niya yun bilang utusan. Utusan? Aba, grabe naman ho kayo. Huwag niyo naman tawaging utusan tong bata. Dahil pare-parehas lang tayo ditong utusan ng boss natin. Nako! Mukhang magsusuntukan na, pre ah. Kita mo si Mang Elmer? Umuusok na yung ilong. Kaya nga eh, pula-pula na yung muka. Lumapit si Mang Elmer kay Waldo. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa, saka tinitigan ng matalim. Ikaw ah, huwag mo akong pagsasabihan. Matagal na ako dito. Kabisado ko na ang mga patakaran dito. At hindi ikaw ang magdidikta sa akin kung paano ko kakausapin ang mga bagito dito. Hindi ko naman po kayo dinidiktahan. Pero kung mang-aabuso po kayo dahil lang sa matagal ka rito, ako na po magsasabi. Hindi ko kayang palampasin ang mga ganyang asal. Lalo na't isang bata na kasimbait pa ni Biboy. Kuya Waldo, okay lang po ako. Hayaan niyo na po. O, kita mo na. Okay lang naman pala sa bata eh. Pakialamero ka kasi. Hindi, Biboy. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. Yan ang trabaho mo. Si boss ang nagpapasahod sa atin, hindi siya. Ba't talagang matapang ka? Nako, Mang Elmer, tama na. Baka maabutan pa tayo ni boss na nagkakagulo. Tama na yan. Pasalamat ka. At tinawat ako. Dahil kung hindi... Kung hindi ano po, Mang Elmer? Ano pong gagawin nyo? Wala kang pakialam. Ayoko kitang kausap. Sayang ang oras ko sa'yo. Papansin ka talaga no? Lalo na kay boss. Akala mo kung sino ka. Pwe! Bakit naman po nasali si boss sa usapan? At bakit hindi? Totoo naman na sip-sip ka kay boss ha? Bakit? Ano ba gusto mo? Gusto mo mag-ari-arian dito?
Anong gusto mo? Ikaw ang maging hari. Kaya maski bata, ginigipit mo at ginagawa mong alila. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo dito? Bakit? Porke ikaw ba ang datihan dito? Boss ka na? Ikaw nang dapat sundin ang lahat? Ganun ba ang gusto mo? Nagkatinginan ng iba pang manggagawa. Ilan sa kanila ay tumigil na sa kanilang ginagawa. Pakunwaring nagtatrabaho pero inaabangan na ang tensyon at kung ano ang mga susunod pang mangyayari sa usapan ng dalawa. Kuya Waldo, Mang Elmer, tama na po. Kukuha na lang po ako ng sigarilyo. Hindi mo kailangan gawin yun, B-boy. Ako na ang bahala. Sige na. Bumalik na tayong lahat sa trabaho natin. Umahimik na si Mang Elmer. Sa kabila ng galit nitong anyo, pinili na lang din niyang umalis at ito na ang kusang kumuha ng kanyang sigarilyo. Sumunod sa kanya ang mga kasama niyang si Bert at Jomar. Samantala, si Waldo naman ay nakatayo pa rin. Tahimik lang siya pero ramdam na ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Si B-boy, pinulot ulit ang kanyang pangkayod at maingat na sinimulang kayurin ang tuyong asin. Maya-maya pa ay lumapit si Waldo. Ano, B-boy? Ayos ka lang ba? Oo naman, Kuya Waldo. Salamat po pala kanina. Naku, wala yun. Dapat lang talaga na may manita sa lalaking yun. Sumusobra na kasi siya. Napakayabang. Kala mo kung sino dito. Kaya nga po eh. Ang totoo po niyan, natatakot talaga ako kanina. Pinandidilatan po kasi ako ng mata eh. Kaso po, Kuya Waldo, baka po dahil sa ginawa nyo, saktan niya po ako. Huwag ka matakot, B-boy. Wala ka namang ginagawang masama eh. Sa ako mali ang inuutos nila at wala namang kinalaman sa trabaho dito. Matuto kang tumanggi. May karapatan ka. Kahit bata ka pa. May respeto pa rin na dapat na ibinibigay sa'yo. Napatingin si B-boy kay Waldo. Kita sa mukha ng bata ang pag-aalala. Pero may halong pasasalamat din. Mabuti na lang po at nandiyan kayo, Kuya Waldo. Parang kuya ko po talaga kayo. Bakit hindi? Pwede naman tayong maging magkapatid ah. Tamang-tama. Wala din naman akong kapatid eh. Hayaan mo. Hanggat nandito ako, B-boy, akong bahala sa'yo. Sagot kita. Salamat po, Kuya Waldo. Walang anuman. O teka, magpahinga ka na kaya muna. Ako na lang muna ang bahala dito. Hindi po, Kuya. Kaya ko pa po. Saka, mas marami tayong matatapos kapag sabay po tayong gagawa. Ang kulit mo talaga. Sige na nga. Nagpatuloy sila sa pagkayod. Marahan, maingat at matyaga. Nagpatuloy ang trabaho sa asinan. Pero ramdam ni B-boy ang tensyon mula sa kabilang grupo, lalo na nang nagsibalikan na ang mga ito. Naririnig nila ang mumunting bulungan pero pinili niyang ituon ang isip sa ginagawa. Pauwi na si B-boy ng hapon mula sa asinan. Bit-bit ang kanyang timba na may lamang tirang kanin at konting asin. Pinayagan siya ni Waldo na iuwi ang mga yon. Tahimik na naglalakad ang ilang trabahante papunta sa kani-kanilang mga barong-barong. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, marahan niyang binuksan ang pintuan. Maingay ang kaluskos ng kawayan sa sahig, kaya alam niyang maririnig siya kagad ng kanyang lola. Sa loob, nakita niya si Lola Perla na nakahiga sa banig, nakaunan sa lumang unan na may punit sa gilid. Gising ang matanda, nakatingin sa kisame. Nasa gilid ang isang baso ng tubig at malapit dito ang bote ng langis na panghilot. Nakabalot ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan ni Lola at kitang-kita ni B-boy ang nakaangat ng bahagya ang isa nitong tuhod. Namamaga pa rin. Maputla ang mukha ng matanda. Nakakunot ang noo nito kahit nakahiga at ang mga kamay ay nakapatong sa tiyan. Lola, nandito na po ako. Ngumiti si Lola Perla
Nang makita ang apo, lumapit si Biboy. Kinuha niya kagad ang bote ng langis. Maraang umupo ang bata sa tabi ng kanyang lola at sinimulan ang pagmamasahe sa tuhod nito. Masakit pa rin po ba ang tuhod nyo, Lola? Medyo, apo. Pero mas magaan na kaysa kaninang umaga. Salamat sa iyo, apo. Habang minamasahe niya ang namamagang tuhod ng matanda, nagsimula silang magkwentuhan. Kumusta naman doon sa asinan, apo? Mabigat ba ang trabaho? Ayos lang po, Lola. Wala pong masyadong problema. Hindi niya na ikinuwento ang tungkol kay Mang Elmer at sa sigalot na nangyari kanina. Ayaw niyang mag-alala pa ang matanda. Si Kuya Waldo po, tinulungan po ko. Sabi niya para daw niya akong kapatid. Masaya po siyang kasama, Lola. Lagi po siya nag-aalala sa akin. Abay, mabuti naman. Alam mo, mabait talaga ang batang yon. Bihira na ang mababait na tao sa panahon ngayon, apo. Kaya nga po eh. Ay siya nga po pala. Napagkwentuhan po namin kanina ni Kuya Waldo. Naulila na pala siya tapos wala po siyang kapatid. Naisip ko po, maswerte pa rin po pala ako kasi may lola po ako. Ganun ba? Abay, masaya ako sa narinig ko na yan. Salamat, apo. Napangiti si Biboy at tumango. Patuloy siyang nagmasahe at unti-unting nabawasan ang kunot sa noo ng kanyang lola. Sana po, gumaling na po kagad ang tuhod nyo, Lola, para makalakad na po kayo ulit. Kaya nga eh. Hay, konting pahinga pa siguro kailangan ito mga tuhod kong pasaway. Natawa si Biboy at inayos ang kumot ng matanda. Ngunit habang ginagawa yon, biglang hinawakan ni Lola Perla ang kanyang isang kamay. Napatingin siya sa kanyang lola. Naging malikot ang mga mata nito. Parang lahat ng sulok ng kanilang bahay ay kanyang tinitignan. Lola, bakit po? Apo, may naririnig ako. Ano po yun, Lola? Tumingin ang lola sa kanya at inilagay ang hintuturo sa labi. Senyas yun na tumahimik. Tumango si Biboy. Hindi siya gumalaw. Maya-maya pa ay narinig na niya ang tunog ng mga yapak na nanggagaling sa labas. Napatingin si Biboy sa bintana. Mabagal, mabigat, paulit-ulit, parang may naglalakad sa palibot ng kanilang barong-barong. Natigilan ang bata. Biglang namutla dahil sa takot. Napatingin siya kay Lola Perla. Tahimik lang ito. Sa labas, mas malinaw na niyang naririnig ang tunog ng mga yapak at may kasunod ng mahina, ngunit malalim na ungol. Kasabay nito, may naamoy si Biboy. Isang matapang na amoy. Mabaho, parang bulok na karne. Napangiwi siya at tinakpan ang kanyang ilong. Lola, grabe ang baho! Tumangulang si Lola at dahan-dahang bumangon para umupo. Kinuha niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang magdasal ng tahimik. Si Biboy naman ay nanatiling nakayuko at pilit na pinipigilan ang kanyang paghinga dahil sa labis na baho. May biglang kaluskos sa likod ng dingding, parang may kuko o matulis na bagay na kumukuskus sa kahoy. Ano ba talaga yun, Lola? Pwede ko bang tignan? Wag kang lalabas siya po. Kahit anong marinig mo, wag kang lalabas. Wag kang magbubukas ng anuman, ng pinto o kaya ng bintana. Tumango si Biboy. Ilang minuto ang lumipas. Unti-unti ring naglaho ang ingay. Ang yapak ay narinig nilang papalayo na at ang amoy ay biglang humina. Dahan-dahan bumalik ang katahimikan sa paligid. Nagkatinginan silang maglola. Parehong takot pero hindi nagpahalata. Wala na po ba, Lola? Wala na, iho. Ano po kaya yun? Wag na muna natin pag-usapan ngayon. Bukas na lang. Tumango si Biboy. Hindi na siya nagtanong sa kanyang lola.
Alam niyang may iniisip ang kanyang lola pero ayaw nitong ipaalam muna kung ano yun. Kaya tumayo na siya at tumungo sa maliit na mesang kahoy. Kinuha niya ang dalang kanin mula sa timba at binuksan ang latang sardinas na inilaan nila para sa hapunan. Lola, ito po ang pagkain natin. Dalan ko na lang po kayo dyan ulit ha. Maingat na sinandok ni Biboy ang kanin sa 2 plato at hinati ang laman ng sardinas. Nang matapos ay bitbit niya ang mga plato at iniabot sa kanyang lola. Salamat, Apo. Napangiti si Lola Perla. Nagsimula silang kumain. Pagkatapos nilang kumain, niligpit na ni Biboy ang kanilang pinagkainan. Pagkatapos nun, inayos niya na kagad ang banig na kanyang hihigaan. Pinunasan niya ang gilid ng saig, siguradong walang kalat, at inabot ang lumang kulambo na may ilang butas na tinahipa ng kanyang lola. Humiga na silang dalawa at natulog ng mahimbing. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Lola Perla. Narinig niya ang boses ng apo na nasa labas. Biboy, ano ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka nga dito, gabi pa. Lola, buksan niyo nga po ang pinto. Abay damuho ka, inutusan mo pa ako. Alam mo namang namamaga pa ang paa ko at... Natigilan siya sa kanyang pagsasalita nang may marinig na humihilik sa kanyang tabi. Mabilis niya itong nilingon at nakita niya si Biboy. Mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog. Maayos ang pagkakahiga nito at nakayakap pa sa lumang unan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang bumulong ng panalangin at napatawag sa Panginoon. Lola, sige na! Buksan mo ang pinto! Lola! Lumayas ka dito! Hindi ikaw ang apo ko! Hayop ka! Sa sandaling yon ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga tuhod. Parang nanigas ang kanyang katawan sa kilabot na nararamdaman. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang noo. Hindi siya sigurado kung ano ang naririnig niya, pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi si Biboy ang batang yun. Diyos ko, huwag niyo po pahihintulutan. Hindi po maaari ito. Napatingin siya sa tulog na apo. Nakapikit ito. Payapa. Walang kaalam-alam sa nangyari. Hinila ni Lola ang kumot at dahan-dahang gumapang papalapit kay Biboy. Maya-maya pa ay tumahimik na rin. Wala na ang nilalang na nasa labas. Kinabukasan, hindi pa rin makakapasok ang matanda sa trabaho. Nakakatayo na ito pero maga pa rin ang kanyang tuhod. Kaya naman, sinabihan niya si Biboy na siya na lang ulit muna ang pumasok sa asinan. Sige po, Lola. Ako na pong bahala. Magpahinga na lang po kayo. Baka lalong lumala po kayo kung pipilitin nyo eh. Oo nga, Apo. Mag-iingat ka doon, ha? Sa kaagahan mo ang pag-uwi, huwag ka magpapaabot ng gabi. Po? Bakit naman po, Lola? Basta, huwag ka na munang magtanong. Sige po, Lola. Aalis na po ako. Tulad ng dating gawi, hatiran ko na lang po kayo ulit ng tanghalian. Tumango ang matanda. Si Biboy, dahan-dahan nang tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Pagdating sa asinan, tahimik siyang nagsimula ng gawain. Marami ng tao sa paligid at abala na rin ang lahat sa kanya-kanyang gawain. Habang nagkakayod siya ng asin, lumapit sa kanya si Jomar. Hoy, Biboy! May tatanong ako sa'yo. Ano po yon? Ano ginagawa mo dito sa asin ng kagabi? Napakunot ang noo ni Biboy. Po? Hindi naman po ako lumabas ng bahay ah. Nasa bahay lang po ako, kasama ko po si Lola. Sigurado ka? Kasi nakita kita kagabi. Tinawag ka kita pero hindi ka naman sumasagot. Tulala ka tapos parang wala ka sa sarili. Ano ba nangyari sa'yo kagabi?
Hindi ko po alam kung ano po sinasabi nyo. Sus! Kita-kita kita eh. Hindi naman ako gumagawa ng kwento lang ah. Hindi po yun totoo. Nasa bahay lang po talaga ako kagabi. Kahit tanungin niyo pa po si lola ko eh. Maaga nga po kami natulog eh. Napakamot sa ulo si Jomar. Ilang saglit din siyang natigilan bago dahan-dahang umalis. Tila naguguluhan. Naiwan si Biboy na nakatayo lang. Hindi alam ang iisipin. Maya-maya pa, narinig nilang nagtatawag ang kanilang amo. Ang mga trabahador ay nagtipon-tipon sa harap ni Mang Rudy. Magandang umaga sa inyo. Gusto ko lang ibalita sa inyo na nawawala si Bert mula pa kagabi. Ano boss? Paano nawawala? Kasabay lang namin siyang umuwi kahapon ah. Di ba Jomar? Ano po ba nangyari? Sabi ng asawa niya lumabas daw. Akala niya iihi lang, pero hindi na raw bumalik. Natahimik ang paligid. May ilang trabahador ang napatingin sa isa't isa. Pare-parehas na naghihintay ng karagdagang impormasyon. Meron ba sa inyo na kahit isa man lang ang nakakita sa kanya? Naku boss, baka naman meron ng masamang nangyari sa kanya. Yun nga pinangangambahan ko eh. Kaya maya-maya, bago magtanghali, maghahanap tayong lahat. Tutulungan natin ang pamilya niya. Maghahati-hati tayo ng grupo at iikutin natin itong buong asinan at paligid. Sumang-ayon ang lahat. Nang matapos ang kanilang pagpupulong, nagpatuloy na sila sa trabaho. Si Biboy, napapaisip ng biglang naalala niya ang naranasan kagabi. Ang mabibigat na yapak, ang tunog ng mga kalmot sa dingding at iba pa. Iniisip niyang baka may kinalaman yun sa pagkawala ng kanilang kasamaan. Ngunit ilang sandali pa, pinilit niyang kalimutan ito. Pinilit niyang huwag matakot. Pinilit niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang oras nang hindi nila namamalayan. 1 oras bago ang uwian, nagpatawag uli si Boss Rudy. Mga kasama, simulan na natin ang paghanap kay Bert. Hahatiin natin ang grupo. Elmer, ikaw ang bahalang mamuno sa isang grupo at ako naman sa isa. Sasama kayo sa akin, Waldo at Biboy. Doon tayo sa bandaron. At kayo, Elmer, dito naman sa kabila. Sige boss, ako na ang bahala. O sige, mag-iingat kayo. Agad na naghiwalay ang magkabilaang grupo. Naglakad sina Boss Rudy papuntang silangan at sa kabila naman sina Elmer, malapit sa bahagi ng asinan na hindi na gaanong ginagamit. Malapit na ito halos sa dalampasigan. Biglang natigilan si Elmer nang may mapansin sa buhanginan. Teka, ano to? Aba, dugo ito ah. Yumuko siya at tinignan ng maigi ang mga bakas. Nang masigurong dugo nga ito, agad siyang sumigaw at tinawag ang atensyon ng kanyang boss. Boss! Boss, pumarito kayo! May nakita ako! Narinig ito ng grupo ni na Boss Rudy. Agad silang tumakbo papunta sa dalampasigan. Pagdating nila ron ay nakita nila ang mga patak ng dugo. Agad na nag-alala si Boss Rudy. Maya-maya pa ay biglang may hinugot na nakabaon sa buhangin. 1 piraso ng tsinelas. Agad na nagsalubong ang 2 kilay ni Jomar. Aba, pagmamayari ito ni Bert ah. Sa kanyang tsinelas na to. Naku po, masama ang kutob ko. Baka nga may masamang nangyari sa kanya. Agad na pinakilos ni Boss Rudy ang kanyang mga tauhan. Hanapin natin! Baka nandito lang siya sa malapit. Boss, sandali lang. Oh, bakit yun, Waldo? May nakikita po kasi ako nakakaiba eh. Ayun po. Itinuro ni Waldo ang isang bahagi sa dalampasigan. May nakita silang nakaumbok na buhangin. Parang may sadyang tinabunan. Hindi na nagsalita pa si Boss Rudy. Agad nilang nilapitan ang bahaging yun. Nilapitan ni Mang Elmer at Jomar ang umbok at sinimulang hukayin ito. Dahan-dahan nila itong kinutkot.
Maya-maya pa ay may lumitaw na kamay. Maputla na. Diyos ko po! May patay! Ipinagpatuloy nila ang ginagawa hanggang sa lumitaw na ang buong katawan ni Bert. Wak-wak ang tiyan nito. Wala nang lamang loob. Ang mga mata nito ay nakadilat at parang takot na takot bago namatay. Biglang napahawak sa tiyan si Jomar at hindi na niya napigilan ang masuka. Si Waldo naman ay napayuko at pumikit. Hindi makatingin. Ang ibang kasamahan ay napaatras. Ang iba naman ay napaiyak. Hayop ang gumawa nito. Hayop! Huminahon ka muna, Elmer. Aalamin natin kung ano nangyari dito. Boss, ngayon lang may nangyaring ganito dito. Mukhang may traidor na nakapasok dito. Si Jomar biglang napatingin kay Biboy at si Mang Elmer naman ay kay Waldo nakatingin at nakatitig ng masama. Aswang. Natitiyak kong aswang ang tumira dito kay Bert. Wala ni isang nakaimik. Kahit na si Boss Rudy ay natahimik. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Boss, ano pong gagawin natin? Ibalik natin siya sa pamilya niya. Kailangan nilang malaman na nangyari sa kanya. Tama po kayo, boss. Kayong lahat, makinig kayo. Ayoko na mauulit to. Hindi ko to palalagpasin. Magbabayad ang gumawa ng gulo dito sa bakuran ko. At kung may alam kayo, kahit sino, sabihin nyo kagad sa akin. Boss, sigurado ako na hindi basta tao may gawa nito kay Bert. Seryoso ako sa sinasabi ko, boss. Aswang lang ang kayang pumatay ng ganyan. Tignan niyo ang bangkay niya. Karumal-dumal ang sinapit. Boss, sa aking palagay, ay kailangan imbestigahan natin ang mga bago dito sa asinan. Mukhang napasok tayo ng demonyo. Muling napatingin si Jomar kay Biboy at ang bata, wala siyang emosyon na pinakita. Nakatulala lang ito habang nakatingin sa bangkay na nasa kanyang harapan. Hindi niya alam na tinitignan na siya pataas at pababa ng kanyang kasamahan. Sandali lang. Pinagbibintangan mo ba mga bago dito? Huwag naman ganun. Huwag naman kagad kami ang pinagbibintangan nyo. Kung wala kayong pruweba, huwag kayong magtuturo. Kung kailangan mag-imbestiga, lahat imbestigahan. Kasi, maski naman yung pinakamatagal na dito, kung talagang may galit kay Bert, magagawa rin niya to eh. Hindi ba, Mang Elmer? Wala naman akong tinutukoy ah. Sinasabi ko lang. Nasabi ko lang naman yon dahil simula na magtrabaho ko dito, wala namang ganitong nangyari. Ngayon lang to. Nakuha ko naman po ang punto nyo. Pero huwag tayo basta-basta magsasabi na dapat mga bagong salta kagad ang kailangang imbestigahan. Ang gusto ko, kung kailangan may imbestigahan, dapat lahat tayo dito. Bakit, Waldo? Natatakot ka ba na ikaw ang unang maiimbestigahan? Bakit? May tinatago ka ba, ha, Waldo? Oh, di lumabas din. Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga pailalim na tingin mo sa akin kanina pa? At akala mo ba, hindi ko alam na ako ang pinariringgan mong dapat na imbestigahan? Malinis akong tao, Mang Elmer. Ni sa isip, hindi ako gagawa ng karumal-dumal na krimen. Talaga ba? Madali lang naman sabihin yan eh. Ako man, kung ako ang dumali dyan, may tatanggi ko yan at kaya kong tignan kayo isa-isa sa mga mata nyo na parang hindi nagsisinungaling. Lalo pa kung hustler na o gawain niya talaga ang ganitong klase ng pagpatay. Pambihira. Ibang klase ka rin, no? Talaga bang ganyan ka mag-isip sa kapwa mo, Mang Elmer? Kung ganyan ka kadaling magbintang, baka ikaw ang dapat na unang imbestigahan. Kasi ang taong laging nag-aakusa, minsan, sila pa yung may pinagtatakpan. Ano sabi mo? Ako pa ngayon ang pinagbibintangan mo? Baka nakakalimutan mo. Ako ang pinakamatagal dito. Alam ng lahat yan. Oo nga, matagal ka na nga dito. Pero hindi ibig sabihin nun na malinis ka na kagad, na inosente ka. At hindi rin ibig sabihin nun
na porket bago kami na kagad ang may sala. Tama na po yan. Hindi po makakatulong ang pagtatalo nyo ngayon. May nangyari na nga po masama kay Kuya Bert eh. Tapos mag-aaway pa po kayo? Tama. Tama sinabi ni Biboy. Tigilan nyo na yan. Mabuti pang bata, marunong mag-isip. Kayong dalawa, ano ba ginagawa nyo sa tingin nyo? Sa halip na magtulungan tayo, nagbabangayan pa kayo dito. Hindi ito ang panahon para magturuan. Huwag tayo magkawatak-watak. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa. Boss, pasensya na. Nadala ako ng emosyon ko eh. Kaibigan ko kasi yan si Bert eh. Kaya hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa pagkamatay niya. Napakasakit sa akin ito, boss. Ako din po, boss. Pasensya na po. Ayusin nyo ang mga sarili nyo ha. Wala mo nang hinahinala. Lahat tayo pwedeng imbestigahan kung kinakailangan. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi sa sigawan, hindi sa siraan. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ang dalawa. Sabay silang umiwas ng tingin sa isa't isa. Sige na, tatawag ako ng ambulansya para maiayos na ang katawan ni Bert. At simula sa araw na to, magdodoble ingat tayo. Habang hinihintay nila ang ambulansya, pasimpleng lumapit si Jomar kay Biboy. Nakita mo ba kagabi? Kaya ka ba tulala at hindi umiibig? Hindi po, Kuya Jomar. Wala nga po talaga ako sa lago na to kagabi. Sa bahay lang po ako, kasama ko po si Lola. Hindi. Nakita talaga kita rito eh. Dapat magsalita ka na kung ano nakita mo. Wala nga po eh. Bakit po ba ang kulit nyo? Umatras si Jomar, halatang nagulat sa biglang pagsusungit ng bata. Hindi niya inaasahan na ang tahimik at palaging mahinahong si Biboy ay magtataas ng boses sa kanya. Kaya naman, medyo kinilabutan siya. Lumapit ito sa tabi ni Mang Elmer. Hindi lang basta tao o hayop ang pumatay kay Bert. Aswang ang tumira sa kanya. Kung totoo yan, mas kailangan nating lalo magbantay. Lalo na't may halimaw na gumagala sa paligid. Kailangan natin ng plano kung paano siya mahuhuli. Nako sir, kung tayong lahat na mag-uusap ng tungkol sa bagay na yan, hindi po natin mahuhuli ang aswang. Kung gusto po ninyo, ako na lang po ang kasama ninyo magplano at gagawin ko po ang lahat para mahuli ang pumatay sa kaibigan ko. Ako naman, boss. Ito ang opinyon ko. Mabuti pa'y humingi tayo ng tulong sa barangay, kay kapitan, o sa isang albularyo para malaman natin kung ano nangyari. Tama ka. Ngayon din ay pupunta ako kay kapitan. Kayo, magpahinga na muna kayo. Huwag na muna tayo magtrabaho ngayon. At simula mamayang gabi, magpapalitan tayo ng oras sa pagbabantay. Wala na munang lalabas. At kung may marinig kayo, i-report nyo agad sa akin. Tumango ang lahat. Nang maialis na sa lugar ang bangkay ni Bert, nagsimula na ring mag-uwian ang mga trabahante sa paggawaan ng asin. Si Biboy, habang pauwi, malalim ang kanyang iniisip. At sa di kalayuan, si Jomar ay patuloy na nakamasid kay Biboy. Nagtataka, nagdududa. Naglakad na din pauwi si Biboy. Mabibigat ang kanyang mga hakbang. Halos hindi siya tumitingin sa kanyang dinaraanan. Ang kanyang isipan ay puno ng takot, alinlangan at mga tanong na hindi niya masagot. Pagbukas pa lamang niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng kanyang Lola Perla na nakaupo sa isang silya. Hindi yun napansin ng bata. Diretso lang itong naglakad, papasok sa kusina. Biboy, apo. Lola? Apo, ano nangyari sa'yo? Bakit parang maputla ka? May sakit ka ba, iho? Lola, patay na po si Kuya Bert. Ano ka mo? Aba, sigurado ka? Opo, patay na po siya. Natagpuan po siya kanina malapit po doon sa dulo ng asinan. Nakabaon po sa buhangin. Wakwak po ang tiyan niya, Lola. It's ko mahabagin langit. Talaga?
Opo, Lola. May kinalaman po kaya to dun sa narinig po natin kagabi? Hindi ko alam, Biboy. Pero baka nga. Dahil yung nandito kagabi na kumakalmot dyan sa dingding natin, hindi tao. Ang totoo dyan, may hinala na nga ako na baka aswang yun eh. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi baka matakot ka. Ano po, Lola? Aswang po? May aswang na ba talaga dito sa baryo? Lola, natatakot po ko. Alam nyo, yun din po ang sabi ni Mang Elmer kanina eh. Posible daw po na may aswang. At posible din daw po na baka isa sa mga bagong trabahador ang pumatay kay Kuya Bert. Pwede. Pero mahirap patunayan ng ganung paratang. Maliban na lamang kung mahuhuli sa akto. Lola, may sinabi po sa akin si Kuya Jomar. Sabi po niya nakita daw po niya akong naroon sa silangang bahagi ng asinan. Parang may tinitignan daw po ako. Tulala daw po ako at parang wala sa sarili. Di ba Lola, hindi naman po ako lumabas kagabi? Napatingin si Lola Perla sa kanyang apo. Lito at nakikita ang takot sa mata nito. Ngunit mas lalo siyang kinilabutan sa naisip. Tinignan niya ang apo niyang si Biboy mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri ang kabuuan nito. Hindi, apo. Hindi ka naman lumabas kagabi. Mahimbing ang tulog mo. Kasama kita buong gabi. Kaya imposibleng ikaw yon. Ang lakas-lakas pa nga ng hilik mo kagabi. Yun nga rin po sinabi ko sa kanya, Lola eh. Pero parang hindi po siya naniniwala sa akin. Lola, natatakot po ko. Baka mamaya sabihin niya po yun sa mga pulis. Ano pong gagawin ko? Apo, kung wala kang kasalanan, wala kang dapat na ikatakot. Alam ng Diyos kung sino ang may sala. Hindi habang buhay mananatiling lihim ang katotohanan. Yan ang tandaan mo, Apo. Huminga ng malalim si Biboy. Naramdaman niya ang bahagyang ginhawa mula sa mga salita ng kanyang lola. Pero hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Pero Lola, sigurado po ba talaga kayong hindi po ako naglakad habang natutulog? Baka kasi lumabas ako habang nananaginip ako eh. O kaya... Hindi, Apo. Alam na alam ko yon. Dahil simula ng 12:00 ng hating gabi, ay hindi na ako nakatulog nang magising ako. Halos magdamag kitang tinitignan. Hindi ka nawala sa tabi ko, kaya huwag ka nang masyadong mag-isip, Apo. Tumahimik na si Biboy pagkatapos magsalita ng kanyang lola. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan tanaw niya ang asinan sa di kalayuan. Lola Perla, ano na pong gagawin natin ngayon? Paano nga po kung talagang meron na pong aswang dito sa asinan? Paano kung mambiktima po siya ulit? Paano kung bumalik po siya dito sa atin? At paano po kung ako na po ang susunod niyang magiging biktima? Muling napatingin si Lola Perla sa kanya. May bahagyang takot na makikita sa mukha nito. Ngunit pilit lamang nitong pinapanatili ang katatagan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Apo. Huwag mong isipin na ikaw ang susunod. Basta't palagi kang manalangin at mag-ingat palagi. Ilang sandali pa, may mga nag-iimbestiga ng pulis. Halos lahat ng baraks at lahat ng nakapaligid sa asinan ay kanilang iniimbestigahan at tinanong. Ngunit nang matapat sila sa bahay ni na Lola Perla, may isa sa kanila ang papasok sana. Ngunit nagsalita si Boss Rudy. Isang bata at matandang babaeng may rayuman nakatira dyan. Hindi na siguro kailangan. Tumango ang pulis, nilampasan sila at hindi na isinama sa imbestigasyon. Pagsapit ng hapon, dumating si Waldo sa kanilang bahay. Nakangiti ito habang papalapit. May bitbit itong supot ng prutas at ilang piraso ng isda. Biboy? Biboy? Lola Perla? Tao po. Kuya Waldo, halika, pasok ka. Biboy,
Ang Lola Perla mo, kumusta na siya? Ayos na ba siya? Opo, okay na po kahit papano. Lola, nandito po si Kuya Waldo. Agad na iniabot ni Waldo ang bitbit nitong mga supot kay Lola Perla. Papa Waldo, ano to mga ito, iho? Prutas po yan saka isda, Lola Perla. Galing po kasi akong palengke kaya naisipan ko pong bilan na rin po kayo ng pasalubong. Abay, salamat talaga, Waldo. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Napakabait mo talaga, bata. Mabait na, maasikaso pa. Tingnan mo naman yan, Biboy. Sana gayahin mo ang Kuya Waldo mo. Abay, mabait naman po ako, Lola. Pero oo, idol ko po talaga si Kuya Waldo. Sobrang bait po niya. Abay, masyado naman po yata niyo akong pinupuri, Lola, Biboy. Nahihiya na tuloy ako eh. Siya nga po pala. Heto po, may binili po akong pampahid para po dyan sa tuhod nyo. Sabi ng tindera sa parmasya, mabisa daw po yan sa rayuma. Subukan nyo po mamaya bago po kayo matulog. Nako, mahal ito ah. Sana hindi ka nalang bumili. Nakakahiya naman. Masayang masaya ang matanda. Pinagpala raw talaga ang mga batang may mabubuting puso. Nakita ni Biboy ang tuwa sa muka ng lola niya. Kaya lalo siyang natuwa rin. Naisip niyang kahit papano, sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, may mga taong nagpapagaan ng kanyang kalooban. Lumabas sila ni Waldo at naupo sa harap ng bahay. Magkatabi sila sa mahabang bangko habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Kuya Waldo, anong masasabi mo dun sa nangyari kay Kuya Bert? Alam mo, Biboy, nalulungkot talaga ako sa nangyari sa kanya. Nakakagulat din. Hindi ko akalaing bigla na lang siyang mamamatay ng ganun. Brutal pa. Ako rin nga po, kuya eh. Nasabi ko na kay Lola na natatakot ako at baka pumunta dito yung aswang. Wala pa naman kaming kalaban-laban kung sakali. Biboy, subukan niyo maglagay ng mga pangontra. Ano po? Pangontra? Oo, pangontra sa mga aswang. Tulad halimbawa ng bawang, ng asin. Pero alam mo, Biboy, naisip ko na parang hindi effective yung asin dun sa aswang eh. Eh di ba nga, napapalibutan tayo ng asin dito, pero nagawa pa rin niyang makapambiktima. Kaya iniisip ko, baka hindi basta-bastang aswang ang kalaban natin. Parang mas malakas pa, o baka mas tuso. Hindi natin pwedeng baliwalain to, Biboy. Kailangan natin maganda. Pero paano po tayo maghahanda, Kuya Waldo? Wala naman tayong alam sa ganitong bagay. Si Kuya Bert nga eh. Ang lakas at saka ang laki ng katawan nun. Pero napatay pa rin ng aswang. Alam mo, Biboy, may ibinigay sa akin ng lolo kong albularyo nun eh, na pangontra sa lahat ng mga nilalang ng dilim. Teka, papakita ko sa'yo. Heto, gusto mo, bigyan kita ng kalahati para hindi kayo mapasok dito sa bahay nyo. Mabisa to, basta maniwala lang kayo. Basta sinabi mo, kuya, maniniwala ko. Maski hindi mo pa sabihin. Hehe. Talaga? Naniniwala ka talaga sa akin, maski anong sabihin ko? Oo naman, Kuya Waldo. Salamat ha. O heto, hahatiin ko na lang. Inilabas ni Waldo ang kanyang pitaka at inilabas ang isang bagay na nakabalot sa isang pulang tela. Binuksan niya ito at inilabas ang isang itim na balat ng ahas. Alam mo, Biboy, takot daw ang aswang sa balat ng ahas na to. At pinaniniwalaan na tagapangalaga ng dagat. Daang-daang taon na raw to at may taglay daw na kapangyarihan laban sa mga nilalang ng kadiliman. Wow! Ang galing ah! Parang anting-anting. Tama ka, Biboy. Mabisa to hanggat inaalagaan mo at hindi mo ginagamit sa masama. Mananatili ang bisa nito. May langis ka ba dyan at pulang tela? Ikuha mo ko.
Agad na sinunod ni Biboy ang utos sa kanya ng kanyang Kuya Waldo. Mabilis niyang kinuha ang langis at pumunit ng telang kulay pula. Heto na po, Kuya Waldo. Salamat. Ganito ang gagawin natin. Lalagyan natin ng langis ang balat ng ahas. Tapos ibabalot natin sa pulang tela. Tapos ilalagay ko dito sa may pintuan nyo. Huwag mong aalisin ha. Opo, sige po, Kuya Waldo. Tahimik at seryoso ang mukha ni Biboy habang pinapanood si Waldo. Maingat na inilagay ng binata ang balat ng ahas sa tela. Binuhusan ng konting langis at saka isinabit sa may pinto. Makinig ka, Biboy. Sa sandaling dumikit to sa kahoy, hindi makakalapit ang aswang. Parang harang to na hindi mababasag. Wow, ang galing pala kung ganon. Salamat talaga, Kuya Waldo ha. Maski papano, nabawasan ang takot na nararamdaman ko. Huwag kang matakot, Biboy. Akong bahala sa'yo. Di ba sabi ko nga, sagot kita? Tumango si Biboy. Maya-maya ay napansin nilang papagabi na. Naku, Kuya, mukhang napasarap ang kwentuhan natin ah. Naku, oo nga no. Papalubog na pala ang araw. May ronda pa naman kami mamayang gabi. Ah, kayo pala ang iikot mamayang gabi, Kuya Waldo. Oo. Para bang second batch kami. Salitan. Yung grupo ni Mang Elmer ang mauunang magbabantay. Tapos sa madaling araw naman kami. Talagang seryoso si boss. Nabantayan ng asinan, no? Yun naman talaga ang dapat na gawin eh. Dapat wala nang sumunod pa. O paano? Uwi na muna ako, Biboy ah. Kailangan ko pa magluto ng aking hapunan eh. Mag-iingat kayo dito ng lola mo ah. Sige, Kuya. Sandali lang, Waldo. Huwag ka na munang umuwi. Kasi nakaluto na ako ng hapunan. Isinali na kita. Marami ako nilutong kanin at ulam para sa ating tatlo. Naku, talaga po? Oo, kaya halina kayo dito sa loob. Kumain na tayo. Agad na tumayo ang dalawa. Pagpasok pa lang sa loob, ay naamoy na kagad nila ang mabangong amoy ng nilutong isda ni Lola Perla. Nang nasa mesa na sila, nakita nila ang nakahaing sinigang na isda at umuusok na kanin. Naku, Lola! Ang sarap naman yan! Alam na alam niyo talaga kung anong paborito ko ha. Salamat naman at nagustuhan mo ang hinanda ko, Waldo. Halina, kain na tayo. Huwag kang mahihiya ha. Kumain ka ng kumain. Masayang nagsalo ang tatlo sa hapagkainan. Habang kumakain, nagbibiruan pa sila. Pero habang nagsasaya sila, may napansin si Biboy na gumalaw na anino sa ilalim ng pintuan. Napahinto siya sa pagkain. Kuya Waldo, meron pong tao sa labas. Napatingin si Waldo. Pinakiramdaman ng paligid. Maya-maya pa ay tumayo siya at sumilip sa labas. Pero wala naman siyang nakita ni isang tao. Ngunit ang hindi niya alam, habang nakatayo siya at nakasilip sa pinto, may isang nilalang na nakamasid din sa kanya mula sa dilim. Wala naman ah. Wala namang tao dito sa labas. Nako, Waldo, ang mabuti pa'y huwag ka nang umuwi sa bahay mo. Dito ka nalang magpalipas ng oras habang hinihintay mo ang pagroronda nyo. Po? Sabi ko, dito ka nalang magpalipas kasi mahirap naman yung maglakad ka mag-isa pa uwi. Dito ka na lang. Okay lang naman yun. Sige po. Kung ayos lang po talaga sa inyo. Ayos na ayos. O sige na, ituloy nyo na ang pagkain nyo. Matapos ang hapunan, nagpasya si Biboy na maghanda na ng kanilang tulugan. Tinulungan siya ni Waldo sa pag-aayos naman ng unan. Nang matapos, agad na nahiga ang matanda at nagpaalam na matutulog na dahil sumasakit na naman ng bahagya ang kanyang mga tuhod. Natulog na rin ang dalawa. Lumipas sa mga oras ng payapa. Akala nila'y magiging tahimik ang buong gabi. Ngunit
Pagsapit ng alauna ng madaling araw, nagising si Waldo nang makarinig ng malalakas at nagmamadaling yabag ng mga paa. May kasama rin itong hiyawan mula sa labas. Ano yun? Mabilis siyang bumangon. Nagising na din sina Lola Perla at Biboy. Lola, ano po nangyayari? Hindi ko alam po. Nako, kinakabahan ako. Mukhang nagkakagulo sa labas Lola Perla, meron po ba kayong itak dyan? Yung pwede ko pong gamitin na sandata? Meron. Nasa dingding nakasabit. Agad na kinuha ni Waldo ang itak na sinabi ni Lola Perla at lumabas siya ng bahay. Nagmasid siya sa paligid at sa di kalayuan, nakita niya si Boss Rudy at ang ilang kasamahan niyang trabahador na nagtatakbuhan. Sinalubong niya ang mga ito. Boss, ano po nangyayari? Nakita namin yung aswang. Hinabol namin. Pero mabilis eh. Masyadong mabilis ang aswang na yon. Talaga boss? Nakita niyo na po? Oo nga. Hindi nga namin inaasahan eh. Bigla na lamang sumulpot ang kaso. May nadaling kasamahan natin. Si Jomar. Wala na. Patay na si Jomar. Po, paano nangyari yun? Hindi ko rin masyado maikwento kasi ang bilis ng mga naging pangyayari. Teka, bakit nga pala nandito ka? Hindi ba't 2:00 pa ang duty mo? Anong ginagawa mo dito sa labas? Dito po ako natulog kina Lola Perla eh. Natakot po kasi si Biboy kaya sinamahan ko po sila. Wala din po kasi silang kasama eh. Kaya nag-aalala po ako sa kanila. Lumabas si Lola Perla. Parehas na napalingon sila nang magsalita ito. Nako, Boss Rudy, kayo pala yan. Halimo na kayo dito sa loob. Mukhang pagod na pagod kayo. Magkape muna kayo. Maraming salamat, Lola Perla. Pero kailangan po muna naming umalis. Hinahabol po kasi namin yung aswang. Sana nga po ay mahuli na namin. Nako, o sige, mag-iingat kayo. Sasama na ako sa inyo, boss. O sige, mabuti pa nga. Nagpaalam na sina Waldo at ang mga kasamahan nito. Mabilis namang isinara ni Lola Perla ang pinto at agad na nagdasal. Halika na, Apo. Bumalik na tayo sa higaan. Subukan mong matulog ulit. Pero Lola, natatakot po ako eh. Ay, nako, iho. Huwag kang matakot. Kayang-kaya nila yon. Sigurado ko na mahuhuli na nila ang aswang. Sada nga po, Lola. Bumalik na sila sa higaan. Ilang minuto ang lumipas. Muling nakatulog na si Lola Perla. Ngunit si Biboy ay nananatiling gising. Nakadilat ang kanyang mga mata at nakikiramdam sa paligid. Tahimik naman ang labas. Ngunit ilang sandali pa, narinig ni Biboy na may papalapit. Mabilis, tila nagmamadali. Naramdaman niyang huminto ito sa tapat ng kanilang pinto. Maya-maya pa ay may kumatok. Isang beses lang. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang boses ni Waldo. Biboy! Biboy, ako to! Pagbuksan mo ako ng pinto! Hindi siya kagad kumilos. Hindi rin siya sumagot. Naghintay siya ng sunod na katok. Ngunit wala na. May naramdaman siya ulit na yapak, pero parang palayo na. Tahimik na tumayo si Biboy at lumapit sa bintana. Dahan-dahan niyang itinaas ang kurtina at sumilip. May nakita siyang lalaki na nakatalikod. Nakilala niya ito. Kuya Waldo? Unti-unti, lumingon ang lalaki sa kanya. Agad na tulala siya nang humarap sa kanya ang lalaki. Wala itong muka. Isang maputlang balat lang. Walang mata, walang ilong at bibig. Isa itong walang anyong nilalang. Tapos nagbago ito ng anyo. Napaatras si Biboy. Mabilis na isinara ang bintana, saka sumiksik sa isang sulok ng kanilang bahay. Lola! Lola! Biboy, ano ba nangyayari sa'yo, Apo? Bakit nagsisisigaw ka? Lola,
Lola, nakita ko po yung sarili ko. Naging aswang, Lola. Agad na lumapit si Lola Perla sa kanyang apo na nanginginig sa labis na takot. Agad niya itong niyakap. Huminahon ka, Apo. Huminahon ka. Biglang nakarinig ng konting ingay mula sa labas ang matanda. Para bang may nanunubok. Tumayo siya at lumapit sa may bintana. Agad siyang sumilip sa siwang. Nakita niya ang nilalang na nakatayo sa harap ng pintuan. Kahit sa dilim, kitang-kita niyang kahawig nga ito ni Biboy. Mula sa tindig, sa suot na damit, wala itong pinagkaiba sa kanyang apo. Hindi ito gumagalaw. Tila inaamoy ang paligid. Tila nakatitig ito sa nakasabit sa may pinto. Tama nga ang hinala ko. Isang balanggaw. Agad niyang isinara ang mga bintana at tumabi sa kanyang apo. Ano po sabi niyo, Lola? Ang nilalang na nasa labas ay isang aswang na kung tawagin namin noon ay isang balanggaw. Ano po, Lola? Balaggaw? Oo. Isa yan sa pinakaunang nilalang ng dilim. Isang aswang na nanggagaya. Wala itong sarili ganyo. Nabubuhay sila sa pagkukunwari at panggagaya. Bakit po ako, Lola? Bakit ako po ang ginagaya niya? Sasagutin sana ito ni Lola Perla. Pero muli, may narinig silang tinig sa labas. Buksan mo na tong pinto, B-boy! Buksan mo na tong pinto! Alisin mo ang harang! Gusto kong pumasok! Alam mo bang ako ay ikaw? At ikaw ay ako? Huwag mo nang sinasabi yan! Hindi ako ikaw! Hindi ako kagaya mo! B-boy! B-boy! Tumahimik ka! Tigilan mo ang apo ko! Lola, ano pong gagawin natin? Tumayo si Lola Perla. Marahang lumapit sa altar at kinuha ang lumang krusipiyo sa ibabaw ng kanilang altar. Ipinatong niya ito sa dibdib ni Biboy. Magdasal tayo, Apo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Naluluwa si Lola Perla habang nakatitig sa krusipiyong nasa dibdib ng bata. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Tigilan nyo na yan! Hindi kayo maririnig ng Diyos! Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Kapwa nagulat ang dalawa nang marinig na tila may bumabato sa kanilang bahay. Halos mapatid ang hininga ni Biboy. Biboy, Apo! Biboy! Buksan mo itong pinto! Ako ito, ang Lola Perla mo! At patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin. Sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagkatapos ng sigaw, biglang tumahimik. Wala nang anumang kaluskos o mga yapak. Tahimik na, Apo. Tahimik na. Nagkatinginan ang maglola. Parehong nangingilid ang luwa. Parehong hindi makapaniwala sa biglang pagkawala ng nakakatakot na nilalang. Halika na dito sa higaan, Apo. Halika na. Tapos na. Agad na gumapang si Biboy mula sa pagkakasiksik sa sulok. Sumubsob siya sa kandungan ni Lola Perla. Niyakap naman siya ng matanda ng mahigpit. Ngunit hindi pa man sila nakakahinga ng maayos. Muling may malalakas na katok sa kanilang pinto. Mabilis, sunod-sunod. Parang may nagmamadaling gustong makapasok. Kasunod nun ay may narinig silang isang pamilyar na boses. Biboy! Biboy, buksan niyo to! Biboy, ako to! Biboy! Nagkatinginan ang maglola. Si Kuya Waldo po yun, Lola.
Teka lang Apo, sigurado ka ba sa yan? Muling kumatok ng malakas si Waldo. Mas malakas, mas mariin. Parang desperado. Lola Perla! Lola Perla, si Waldo po to! Hindi ako yung halimaw! Pagbuksan niyo na po ako, Lola Perla! B-Boy! Tumango si Lola Perla. Tumayo si Biboy at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Kaagad pumasok si Waldo. Pawisan, hingal na hingal at nanginginig ang buong katawan. Kailangan na nating umalis kayo dito! Bilisan niyo! Bakit, Kuya Waldo? May nakakita na ikaw daw, B-Boy. Ikaw daw yun, biglang nagbago ng anyo. Naging halimaw. Ano? Hindi po totoo yun. Hindi siya yun, Waldo. Ginaya lang siya nung halimaw. Alam kong hindi si Bibo yun. Kaya nga nandito ako eh. Kasi gusto ko kayong iligtas. Kailangan nating umalis dito bago pa sila makarating dito. Pero, bakit kami aalis dito, Waldo? Wala kaming ginagawang kasalanan. Lola Perla, galit na galit po ang mga tao. Wala na silang pakialam kung totoo o hindi. Ang alam nila, may nakita silang halimaw na kahawig ni Biboy. Hindi na sila magtatanong. Papatayin nila kayo. Diyos ko po, ano ba itong nangyayari? Tara na, Lola. Tara na, Biboy. Wala nang oras. Kaagad na inalalayan ni Waldo si Lola Perla. Kinuha naman ni Biboy ang maliit nilang bag kung saan naroon ang gamot ng matanda. Lumabas sila ng bahay. Dumaan sila sa likod, sa madilim na bahagi upang hindi sila makita ng mga tao. Habang naglalakad, hindi makaimik si Biboy. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ni Lola Perla habang nakahawak sa kanya. Maya-maya pa, huminto sila sa harap ng isang malaking bahay. Teka, bakit dito mo kami dinala, Kuya? Akala ko ba, sa ligtas na lugar mo kami dadalhin? Paano po naging ligtas to? Bahay po to ni Boss Rudy ah. Hindi ba't nangunguna siya sa mga tumutugi sa aswang? Hindi sumagot si Waldo. Sa halip, tahimik niyang binuksan ang gate. Inakay niya papasok ang maglola. Pasok lang po kayo. Magtiwala po kayo sa akin. Pagpasok sa loob ng bahay, napansin ni Biboy ang katahimikan. Walang tao, walang tunog, maliban sa mahihinang tulo ng tubig mula sa gripo sa kusina. May mga gamit sa sala, upuan, mesa, isang lumang radyo, pero walang kahit sinong bantay o kasambahay. Waldo, sigurado ka bang ligtas tayo dito? Huwag po kayo mag-alala. Pansamantala lang po na dito tayo. Magtiwala po kayo. Alam ko po ang ginagawa ko. Hindi ko pababayaang mapatay nila kayo dahil sa maling paratang. Lola, kasalanan ko po ba to? Ano ka ba, Apo? Hindi mo ito kasalanan. Hindi mo to ginusto. Ginaya ka lang nung nilalang na yun. Tayo ang biktima rito. Tama si Lola, Biboy. Alam mo bang nakita ko rin yung halimaw na yung kanina? Isa yung balanggaw. Isang uri ng aswang na nanggagaya. Walang sariling anyo. Nagbabalat kayo gamit ang itsura ng ibang tao. Napatingin si Biboy kay Waldo. Walang masabi. Tahimik lang siyang napalunok. Nung makita kong balanggaw, agad na akong pumunta sa inyo. Ayoko magkamali ang buong barangay sa pagtugi sa inyo. Kasi alam kong wala kayong kasalanan eh. Pero, Kuya Waldo, bakit po? Paano po kayo nakakasiguro na hindi nga po ako yung aswang? Dahil sa proteksyong binigay ko sa'yo. Kung isa kang aswang, hindi ka na sana nakapasok sa bahay nyo. Hindi mo malalampasan ang harang na yun. Ang harang? Oo nga, totoo kuya. Mabisa ang harang na yun. Kasi bago ka pa dumating, yung halimaw na yun nagpunta sa bahay. Gusto niyang pumasok. Pinapaalis niya po yung harang. Ginaya pa nga po yung boses ko eh. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, B-Boy. Waldo, maraming salamat sa tulong mo sa amin ng apo ko. Hindi ko alam kung paano kung babawi sa'yo. Gusto pa sanang magsalita ni Waldo, pero napatigil siya
Nang marinig nila ang sigawan sa labas, may mga naglalakad at may ilang nagtatakbuhan na may dalang sulo. Kuya, baka malaman nilang nandito tayo. Huwag kayong matakot. May isa pa akong plano. Pero kailangan nating kumilos mamaya kapag tahimik na. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting kumalma ang paligid. May dinampot na susi si Waldo sa loob ng bahay. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Saan mo kami dadalhin, Waldo? Sa lumang imbakan po ng asin. Doon po tayo magtatago. Ano ka ba? Sa lumang imbakan. Pero matagal na yung hindi nagagamit. Opo. Kaya nga po sa lugar na yon, hindi po sila doon maghahanap. Tahimik silang lumabas ng bahay. Si Waldo ang nasa unahan. Bit-bit ang isang maliit na flashlight na panakanakang pinapatay kapag may naririnig na ingay mula sa di kalayuan. Si Biboy naman, maigpit na hawak ang kamay ni Lola Perla habang sinusundan ang mabilis ngunit maingat na hakbang ng kanilang kasama. Sandali lang. Yung rayuma ko, medyo sumasakit na naman. Konting tiis na lang po, Lola. Makakarating din po tayo. Ilang kanto pa ang niliko nila hanggang sa marating nila ang kakahuyan sa may likod ng barangay. Sa dulo nito, natatanaw na ang lumang imbakan ng asin. Isang istrukturang yari sa batong puti at kahoy. May kalumaan, ngunit matibay pa rin ang pagkakatayo. Paglapit nila, dahan-dahang binuksan ni Kuya Waldo ang lumang pinto. Dito tayo. Pasok kayo. Pagpasok nila, agad nilang naamoy ang lumang kahoy at alat na tila na natili sa mga pader. Madilim ang loob nito. Tanging ang liwanag lang ng flashlight na hawak ni Waldo ang nagsisilbi nilang tanglaw. Malinis naman ang paligid. May ilang mga lumang gamit ang nasa tabi. Mga lumang kaing, sirang timbangan at mga sako. Ligtas tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Umupo si Lola Perla at si Biboy naman, naupo na rin sa tabi niya. Magpahinga na muna kayo. Alam kong pagod na kayo. Pero kailangan nating maging alerto ha. Hindi pa ito tapos. Pagsabi nun ay may narinig silang kaluskos. Tapos bumukas ang pinto. Agad na napasiksik si Biboy sa tabi ng kanyang lola dahil sa labis na takot. Maging si Waldo ay kinabahan na rin. Sino ka? Lumabas ka! Kung may bala kang masama, hindi mo kami basta-basta makukuha! Waldo ako to! Narito ba sila? Opo, Papa. Napatingin si Biboy kay Waldo. Natigilan, parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka, habang si Lola Perla naman ay tahimik lang, ngunit bahagyang namutla. Kuya Waldo, ibig sabihin, papa mo si boss? Tumango si Waldo. Mabagal, huminga ng malalim bago nagsalita. Oh, siya ang tunay kong ama. Kumusta po kayo dito, Lola Perla, Biboy? Mabutit nakarating kayo dito ng mabilis at ligtas. Mahirap din pigilan yung ibang tao. Natakot nga ako kanina eh. Kasi may ilang tao na di sumunod sa utos ko nung inililigaw ko sila at inilalayo dito. Salamat, Boss Rudy. Salamat sa inyong dalawa ni Waldo. Hindi po, Lola Perla. Wala po kayong dapat na ipagpasalamat. Gagawin po talaga namin ito dahil kapamilya namin kayo. Ililigtas namin kayo sa tiyak na kapahamakan kahit paano ang mangyari. Natulala si Biboy. May mga bagay siyang hindi na naiintindihan sa takbo ng pag-uusap ng mga matatanda. Tinitigan niya ang kanyang lola. Apo, si Kuya Waldo mo ay anak ng panganay kong si Cecilia. Po? Mahabang kwento, Apo. Pero si Cecilia ay nagkaroon noon ng isang malaking pagkakamali. Itinakwil ko bilang isang anak. Dahil sa kahihiyang dinala niya
sa pamilya natin. Si Kuya Waldo po? Ibig sabihin, pinsan ko po siya? Tama ka, Apo. Magpinsang kayong dalawa. Hindi mo na siya nakilala dahil lumayo si Cecilia. Mula nang umalis siya, wala na kaming balita. Ni hindi ko alam kung nasan siya o kung ligtas ba siya. Matagal kong hinanap si Cecilia at ang anak mo si Waldo, Aling Perla. Nang malaman kong nagkaanak kami, ginawa ko ang lahat para hanapin sila. Oo, nagkasala ako. May asawa na ako noon at hindi kami magkaanak. Kaya nabulag ako sa pagnanais na magkaroon ng anak. Alam kong mali, pero hindi ko yun pinagsisihan kahit kailan. Tahimik si Lola Perla, hindi makatingin kay Rudy. Nung nahanap ko na siya, huli na ang lahat. Patay na si Cecilia. Ang tanging naiwan ay ang bata, si Waldo, na inampo ng isang matandang albularyo na siyang kumupkup noon sa anak niyo. Nung mahanap ako ni Papa, doon ko lang nalaman ang totoo. Hindi sinabi sa akin ng lolo ko tungkol sa pagkatao ko. Pero hindi naman ako nagalit sa kanya kasi hindi naman niya ako itinuring na iba. Pero sana, Lola, hindi na po kayo galit kay Mama. Umiling si Lola Perla, panay ang tulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Balo na ako noon. Ako na lang at ang dalawa kong anak ang kasama ko. Nung naging utusan kami dito sa asinan, nakilala niya si Rudy. Alam kong mali pero minahal ng anak ko ang lalaking may asawa. Nang mabuntis siya, pinalayas ko siya bago pa man malaman ng mga tao ang kalagayan niya. Muling tumulo ang luha ni Lola Perla. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay niya kay Waldo at nanginginig. Patawad, iho. Patawad kung itinakwil ko ang iyong nanay. At sa dami ng taon, ni minsan, hindi kita hinanap, Apo. Hinawakan ni Waldo ang kamay ni Lola Perla at tumango. May luha na rin sa mga mata. Wala na pong dapat na pagsisihan ngayon. Tapos na po yun. Ang mahalaga, buo na po tayo ngayon. At kahit anong mangyari po, hindi ko po kayo pababayaan. Tama si Waldo. Hindi namin kayo pababayaan na maglola. Kailangan natin mahuli ang halimaw na yun bago pa kayo mapagbuntunan ng galit ng mga tao. Pero paano niyo naman yun mahuhuli? Mabilis kumilos ang halimaw na yun. Pain. Kailangan po natin ng pain. Ano ka mo? Ano? Saka na po tayo kumilos. Mag-uumaga na rin eh. Mabuti pa ay magpahinga na po muna kayo dito. Magdadala po ako ng mga bagay na kailangan nyo para maging komportable po kayo dito. Salamat, Apo. Rudy, mag-iingat kayo. Tumango ang lalaki. Saka sila tuluyang lumabas ng lumang imbakan. Nang isara nila ang pinto, muling binalot ng katahimikan ang loob ng silid. Magkayakap sina Biboy at Lola Perla sa isang sulok habang pinakikiramdaman ang bawat tunog sa paligid. Makalipas ang halos 30 minuto, bumukas muli ang bodega. Bumalik si Waldo at may daladalang mga gamit. May banig na nakabalumbon sa isang braso, mga unan sa kabila, at may isang basket na puno ng pagkain. Ito po, Lola. May konting pagkain, tinapay, binalot na kanin at ulam. May konting sabaw na rin po. At ito pong banig at unan para makapagpahinga po kayo na maayos. Agad inilatag ni Waldo ang banig at inihanda ang mga ito. Tinulungan niya si Lola Perla na mahiga habang si Biboy naman ay tahimik na nanonood. Kuya Waldo, salamat ah. Ngumiti si Waldo kay Biboy at tinapik siya sa balikat. Ros, walang anuman yun, insan. O sige, alis na muna ako ha. May aasikasuhin pa akong mahalaga eh, pero babalik din ako bago lumubog ang araw. Mag-iingat kayo rito ha. Bantayan mo si Lola. Tumango si Biboy. Binitbit ni Waldo ang walang laman niyang basket. Binuksan ang pinto at muling umalis.
Sa loob ng lumang imbakan, marahang sumandal si Biboy sa dingding habang pinagmamasdan ang kanyang lola na nakahiga na sa banig. Tahimik na ang paligid at nagsisimula na ring lumiwanag sa labas. Hindi nila alam, may pares ng mga matang matagal nang nakamasid sa kilos ni Waldo. Sa di kalayuan, nakatago si Mang Elmer. Tahimik na tiniktikan nito ang binata. Ayos din. At talagang dito mo pa sila dinala sa lumang bodega ni Boss Rudy, ah. Sunog ka ngayon kay Boss. Ewan ko na lang kung pagkatiwalaan ka pa ulit. Lumapit si Mang Elmer sa paligid ng bodega. Sarado ito, ngunit malakas ang kutob niya na dito talaga itinago ng binata ang maglola. Hindi siya naniniwala na agad nakatakas ang dalawa, lalo pat alam niyang may sakit ang matanda. Tiyak niyang may tumulong sa mga ito. Naghanap siya ng anumang butas hanggang sa may nakita siyang maliit na siwang sa likod ng bodega. Dahan-dahan siyang sumilip at nakita niya si Biboy na nakasandal, waring nagpapahinga. Sinasabi ko na nga, be. Tama ako. Traidor ka talaga, Waldo. Humanda ka ngayon. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papunta sa barangay. Ilang sandali pa, habang nag-aagahan ang maglola sa loob, biglang may narinig silang kaguluhan sa labas. Mga yabag at sigawan. Buksan niyo to! Alam namin nandiyan kayo! Buksan niyo to! Lola, anong gagawin natin? Diyos ko po, Waldo. Nasaan ka na ba? May sumisipa sa pinto. Pinipilit nila itong sirain. Pinipilit na buksan. Sandali! Anong ginagawa niyo? Bakit niyo sinisira ang bodega ko? Boss, nandyan sa loob yung halimaw na bata. Ano ka mo? Anong halimaw ang sinasabi niyo? Sandali! Huwag niyo buksan yan! Pero huli na. Tuluyan ang nabuwal ang pinto. Pumasok ang mga tao. Galit na galit. May mga hawak silang pamalo. Kinuha nila si Biboy at pinagtulungang saktan. Aray! Tama na po! Aray! Tama na! Wala po akong kasalanan! Agad na namaga at nagkapasa ang muka ni Biboy. Umiyak si Lola Perla dahil sa awa sa apo. Lumuhod siya at nakiusap. Maawa kayo! Wag! Bata lang siya. Wala siyang kasalanan. Halimaw ang batang yan! Hindi, Elmer. Nagkakamali ka. Hindi siya halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may humintong sasakyan sa harap ng bodega. Bumaba si Waldo nang makita ang nagkakagulong mga tao. Agad siyang pumasok sa loob. Sa pagpasok niya, halos manlumo siya sa eksenang nadatnan. Nasa sulok si Biboy, bugbog sarado ang muka. Anong ginawa niyo? Bakit niyo sinaktan si Biboy? Inangka niyang lapitan si Biboy, pero pinigilan siya ng mga kasamahan ni Mang Elmer. Itali niyo din ang hayop na traidor na yan! Saan tumutulong sa halimaw? Anong halimaw ang pinagsasasabi mo? Tumigil kayo! Hindi niyo alam kung anong ginagawa niyo! Hindi alam? Bakit? Siguro halimaw ka rin, no? Katulad ka ba nila, ha? Alam mo, matagal ko na tong iniisip eh. May kakaiba sa iyo eh. May mali. Tulad ng palagi namin pinag-uusapan ni Bert at Jomar. Kaya dapat sa'yo, itali din at patayin. Wag! Wag, Elmer! Boss, anong wag? Kitang-kita niyo naman ang katraidoran niya, hindi ba? Ah, oo nga pala. Alam ko na. Epekto pa rin yan ng gayuma niya sa'yo. Anong gayuma sinasabi mo? Hindi niyo ba napapansin? Masyado na kayong nagiging malapit sa isa't isa. Nagiging sunod-sunuran ka sa kanya. Kaya nga siguro, ipinagamit mo din sa kanila itong lumang bodega mo eh. Dahil wala ka na sa sarili mo. Nagayuma ka nan talaga. Anong pinagsasasabi mo? Itigil niyo na to. Hindi ko papayagan na sino man na magkalat dito. Pakawalan niyo si Biboy. At huwag na huwag niyong sasaktan si Waldo. Dahil wala kayong karapatan.
Nasa lupa ko kayong lahat. Pabayaan niyo sila. Pabayaan niyo ang anak ko. Ano ka mo, boss? Anak? Anak mo si Waldo? Nagulat ka. Kailan pa naging mali na maging malapit sa anak? Ha, Elmer? Kailan pa? Teka. Hindi ko alam. Ang akala ko po kasi... Diyan kasi kayo magaling. Ang dali niyong maloko. Ang dali niyong mabuyo. Si Biboy, wala siyang kasalanan. Oo, walang kasalanan si Biboy. Magtiwala kay sa amin ni Papa. May ibang halimaw. May naligaw na halimaw dito sa atin at ginagaya lang niya ang anyo ni Biboy para makapambiktima. Ang aswang na yun, kung tawagin siya, ay balanggaw. Pero, bakit si Biboy ang ginagaya niya? Dahil ginagaya niya ang unang taong nakita niya. Pero hindi lang yun. Kaya rin niyang magbago-bago ng anyo. Iba't ibang muka. Pati boses kaya niyang gayahin. Gagawin niya ang lahat para makapanlinlang lang. Pero para manatili sa isang anyo, para tuluyan niyang makuha ang pagkatao ng ginagaya niya, kailangan niyang patayin muna ang orihinal. Ano ka mo? Bakit ganun? Ginagaya nila ang pagkatao para makapamuhay. Para patuloy silang makakain ng tao. At kapag napatay niya si Biboy, siya na ang kikilalaning yun. Mabubuhay siya sa katauhan ni Biboy at patuloy na maghahasik ng lagim. Agad na nagbulungan ang mga tao. May naniniwala na at meron namang hindi pa kumbinsido. Pinalaki ako ng isang matandang albularyo. Kaya wag na kayo magtaka kung alam ko tungkol sa mga bagay na to. Maniwala kayo sa akin mga kasama. Inosente si Biboy. Saka hindi to ang tamang panahon para magkawatak-watak tayo. Magkakasama tayo dito. Iisa lang ang kaliskis natin. Ang kailangan natin para manalo, magkaisa, magtulungan para mahuli natin ang totoong aswang. Tama si Waldo, mga kasama. Tama siya. Mang Elmer, salamat. Mga kasama, kung mapapatay niyo si Biboy, mananatili pa rin ang aswang na yun dito. Maghahanap siya ulit ng taong maaari niyang gayahin. Paulit-ulit lang hanggang hindi siya nahuhuli. Hanggat hindi siya napapatay. Pero Waldo, may alam ka ba kung paano natin siya mapupuksa? Isa lang ang gusto niya. Si Biboy. Ang buhay ni Biboy. Ano? Anong ibig mo sabihin? Yung pain na sinasabi mo, ang apo ko ba yun? Hindi maaari. Hindi ako papayag. Lola, kailangan po nating gawin yun. Dalawa na po ang nawawala. Hindi na pwedeng madagdagan pa. Kailangan nating lumaban. Kailangan natin subukan. Pero baka mapahamak naman ang apo ko. Baka pwedeng ako na lang. Ako na lang ang gawin yung pain. Nakikiusap ako sa iyo, Waldo. Lola Perla, magtiwala na lamang po tayo kay Kuya Waldo. Alam ko po na hindi niya po ako pababayaan. Inagabihan, sa labas ng lumang bodega sa Asinan, nakatayo si Biboy. Sa loob ng bodega ay may mga nagtatagong tao. Naroon sina Waldo, Boss Rudy, Mang Elmer at ang iba pa. Nakahanda na sila. Hawak ang gagamitin nilang panghuli sa aswang. Tiwala lang, Biboy. Malapit nang matapos to. Ilang sandali pa, may marahang kaluskos mula sa dilim. Dahan-dahang lumitaw ang isang nilalang. Walang muka. Habang papalapit ng papalapit sa kinatatayuan ni Biboy ang nilalang, unti-unti itong nagbabago ng anyo. Nabuo ang mata. Nagkaroon ng ilong, labi at tenga. Hanggang sa harap ng lahat, naging kamukha ito ni Biboy. Mula sa itsura, sa taas, pati sa pananamit, ay walang pinagkaiba. Tumigil ang halimaw, ilang hakbang mula kay Biboy. Para itong nagmamasid. Sinusukat siya. Nanginginig si Biboy, pero hindi
umaatras. Tumayo siya ng tuwid. Ngayon na! Lumabas ang mga tao mula sa bodega at ang ilang tao na nakatago din sa paligid. Itinaas nila ang mga hawak nilang salamin. Itinapat ang mga ito sa dalawang biboy. At doon, lumitaw ang katotohanan. Sa mga salamin, ang tunay na biboy ay nanatiling bata. Pero ang biboy na nasa harapan niya, sa refleksyon ng salamin, may isang nilalang na nabubulok na ang balat. May mahahabang kuko sa kamay at paa. Ang mga mata ay mapuputlat malalalim. May mga matatalas itong pangil. Malayo ito sa anyo na unang nakita ng mga tao. Isang nilalang na walang muka. Aswang nga talaga ang halimaw na yan! Patayin yan! Napahiyaw ang halimaw. Tumigil ito sa sobrang galit. Halos mapangiwi ang muka at mula sa likod nito, tumubo ang kanyang pakpak. Lumipad ito at nagtangkang atakihin si Biboy. Pero bago pa siya makalapit, biglang tumalon si Waldo at hinarangan ang katawan ng pinsan. Hindi ko hahayaang mapatay mo si Biboy! Halimaw ka! Saktong nakalapit siya sa aswang. Isinaksak nito sa dibdib ng halimaw ang hawak niyang matalas na itak. Sumigaw ang halimaw. Pumalag, ngunit hindi nagtagal. Ang katawan nito ay unti-unting natunaw. Hanggang sa naging abo na lang ang lahat. Biglang natahimik ang paligid. Napaluhod si Biboy. Lumapit si Lola Perla. Niyakap ng mahigpit ang kanyang apo. Salamat! Salamat sa Diyos at tapos na. Salamat sa iyo, Waldo. Walang anuman po, Lola. Tapos na po talaga. Wala nang aatake sa kanya. Ligtas na po tayong lahat. Ligtas na po ang buong baryo. Isa-isang lumapit ang mga tao. May halong hiya at pagsisisi ang ilan. Si Mang Elmer, pati na ang mga nambugbog sa bata. Lahat sila nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya ka na, Biboy. Maling-mali kami. Hindi po ako galit. Natatakot lang po ako, Mang Elmer. Napayuko lalo si Mang Elmer. Walang masabi. Tumulo ang luha sa mga mata nila. Pero, salamat pa rin po. Dahil kahit huli na, naniwala kayo sa Kuya Waldo ko. At sa susunod po sana, Mang Elmer, huwag po kagad kayo nanguhusga. Sana po, may natutunan po kayo dito. Oo, Biboy. Asahan mo, hindi na mauulit ito. At sa'yo naman, Waldo. Boss Rudy, pasensya na po talaga. Tumango si Mang Rudy. Sa pagkakataon na yon, hindi lang si Mang Elmer ang natuto. Marami sa kanila ang napahiya. Hindi lang sa bata, kundi sa kanila ring mga sarili. Mula sa isang gabing puno ng takot at gulo, unti-unting bumalik ang kaayusan sa buong barangay. Hindi naging madali ang paghilom ng mga sugat, pero nagsimula ang lahat sa pag-amin, pagpapatawad at pagbabago. Ilang araw matapos ang insidente, tinipon ni Boss Rudy ang lahat ng manggagawa sa asinan. Sinabi nito sa lahat ang isang mahalagang desisyon. Mga kasama, simula ngayon, si Waldo na anak ko, ang mamamahala sa buong asinan. Tahimik ang lahat sa una. Pero nang tumango si Mang Elmer at unang pumalakpak, isa-isa na ring sumunod ang iba pa. Hanggang sa ang palakpak ay sinabayan ng malakas na sigawan. Sigaw ito ng kanilang pagsuporta. Lumapit si Waldo kay Mang Elmer. Masyado pa akong bago dito at hindi ko pa masyadong alam ang pasikot-sikot sa pamamahala. Pero alam kong may isang tao na pwedeng makatulong sa akin. At ikaw po yun, Mang Elmer. Tinatanggap niyo po ba na maging kanang kamay ko?
Muntik nang mapaiyak si Mang Elmer. Malugod niyang tinanggap ang alok ni Waldo. Mula noon, mas naging maayos pa ang pamamalakad sa asinan. Samantala, si Biboy pinatigil na sa mabibigat na gawain sa asinan. Sa halip, pinasok siya sa eskwelahan at tuwing hapon, pumupunta lang siya sa asinan para tumulong. Madalas ay pinipigilan siya ni Waldo. Kuya, hayaan mo na ako. Masaya naman ako dito sa asinan eh. Namimiss ko po kasi at hinahanap-hanap ng katawan ko yung trabaho dito. Konti lang naman yung maitutulong ko, kaya pagbigyan mo na ako. Ay nako, ang kulit-kulit talaga. Basta ha, ipangako mo, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Opo kuya, promise. Yakang-yaka ko yun. Si Lola Perla naman ay tinanggap na rin ni Boss Rudy bilang kanyang kapamilya. Pinatayuan niya ito ng mas maayos at ligtas na tahanan. Pinatayuan din niya ng maliit na sari-sari store ang matanda upang may pagkakitaan at mapaglilibangan kahit papano. Marami nang nagbago mula nang mangyari ang pagsubok na dumating sa lugar nila. At mula nang matapos yun, ang mga trabahante at ang ibang taga-baryo nagbago na. Wala nang nambubugbog basta. Wala na ring basta-bastang nanguhusga. Laging bukas na ang mga usapan kapag nagkakaroon ng mga alingasngas at mabilis na nila itong nare-resolba. Tahimik na namuhay ang mga tao at lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal at paniniwala sa Poong May Kapal. So yun mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request na shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po kay Allen Espira 9478. Shoutout po kay Ella Lozada 4129. Shoutout po kay James Clavillas. Shoutout po kay Farmers Blog. Shoutout po Zian Pogi. Shoutout po Pisyang Molina. Shoutout po kay Boboy Cano. Shoutout po kay Regine Elopre. Shoutout po Cora Fernandez. Shoutout po at maraming salamat kay Jinky Perez. Shoutout po Carlo Abelia. Shoutout po Canadian Brat 9827. Shoutout po kay June Peña Serrada. Shoutout po kay Rowena Enriquez. Shoutout po kay Sufera Salim. Shoutout po kay Emma Galzote. Shoutout po kay Marilu Credo. Shoutout po kay Muldes Domingo. Shoutout po kay Charlie Portasio. At shoutout po kay Marilu Credo. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa mga kwentong aswang at katatakutan ng aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig po ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.